So eto mga sangkay, nakakatawa 'to dahil mukhang itong si Marcoleta, tila baga kinakabahan na ngayon at mukhang aatras na siguro sa debate. Alam nyo mga sangkay, nagkamali po talaga ng hinamon itong si Marcoleta, eh. Yung marunong ang hinamon niya, dapat ang hinamon niya yung medyo mahina-hina yung utak, eh. Okay, ngayon kasi may balita tayo tungkol dyan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, guys, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, eto, tingnan na po natin. Marcoleta handang makipag-debate kay Carpio. Aba, tingnan natin mga sangkay kung talagang totoo. Kasi naghihintay po ngayon itong si Carpio sa response ni Marcoleta. Tingnan po natin. Hindi umano maaring sampahan ng kasong treason si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio dahil wala naman umano sa ilalim ng kaguluhan o armed conflict ang Pilipinas. Pero ang naging paglilinaw ng dating maestradong si Carpio agad na sinagot ni Senador Rodante Marcoleta. Sige nga, tingnan natin. Report mula kay Maestradong si Carpio agad na sinagot ni Senador Rodante Marcoleta. Report mula kay Vin Pascua. Hindi aplikable na kasuhan siya ng treason. Ito ang paglalahad ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio kasunod ng mga pahayag ni Senador Rodante Marcoleta. Actually guys, nakakatawa to kasi mga sangkay. Ang nakakatawa dito kasi 'di ba, sabi po niya, kakasuhan kita ng treason dahil ganito ang ginawa mo sa ating teritoryo. Ngayon mga sangkay, binara po siya noon. Sabi pa nga doon, paano gagawin yung pagkakaso ng treason kung wala naman tayo sa digmaan? So baradong-barado po doon si Marcoleta. So ngayon, ang naging reply ni Marcoleta ay eto, sobrang nakakatawa to. Nung nakita ko to, sabi ko, Diyos mio, Marimar, bakit naman ganito si Marcoleta? Sabi niya dito, akala ko kasi malawak ang pag-unawa ng taong ito. Kaya ganun lang ang sinabi ko. Actually, ang gusto ko sabihin, I pronounce you guilty of treason already. Sabi niya, hindi na kita kailangan idemanda pa. Ang kulit no? I pronounce you guilty of treason already. Ano ka, judge? Matindi pala to eh. Parang hindi na kailangan ng Supreme Court, hindi na kailangan ng DOJ, wala na, hindi na kailangan ng Sandigan Bayan, hindi na kailangan ng ombudsman. Marcoleta na lang. Pambihira. Kasi nabara siya dito, sabi dito, every first year law student knows that treason cannot be committed during peacetime. Pero ang interesting, kung papalag si Marcoleta sa debate. Sa usapin ng West Philippine Sea, sa isang statement, sinabi ni Carpio na batay sa Article 114 ng Revised Penal Code, nakasaad na maaring sampahan ng kasong ito kung ang bansa ay nasa ilalim ng kaguluhan o armed conflict. At bawat law student ay alam na hindi maaring gumawa ng treason sa panahon ng kapayapaan. Correct. Una nito, sa programang Saganang Mamamayan, tinukoy ni Senador Rodante Ito, kanyang ano to. Ito yung kanyang, kumbaga, baluarte niya to, saganang mamamayan. Marcoleta ang desisyong ginawa ni Carpio sa kasong Magalona versus Ermita noong 2011. Ito, palusot na lang kasi to ni Marcoleta eh. Hindi na lang diretsuhin. Ano ba, makikipagdebate ka ba? Ipinaliwanag ni Senador Marcoleta na sa ilalim ng desisyon na sa 242,030 square nautical miles sa territorial sea ng Pilipinas ang umano'y nawala habang 32,106 na lamang ang natira. Ngayon, idaan nyo na yan sa debate. Hindi yung puro ganyan eh. Palag na. Debate na. Para magkaalaman kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Kita nyo, yung isang grupo ng mga abogado yung mag-ho-host, mga sangkay. Kita nyo yan.
Ito anya ay maaring maging basehan para kasuhan si Carpio ng treason dahil sa argumentong limitahan ng sakop ng Pilipinas sa Territorial Sea dahil sa paniniwalang maraming makukuha ang bansa sa exclusive economic zone nito. Pero dagdag pa ni Marcoleta, hindi kailangang kasuhan ng treason si Carpio Binawi din niya. dahil idinedeklara na niya itong guilty. Dinideklara na niya itong guilty. What the... Ewan ko, saan niya napupulot yung mga ganitong klase, mga statement. Akala ko malawak ang pangunawa at malalim ang pangunawa niya. Ang ibig lamang sabihin doon, hindi kita inaakusahan na ngayon eh. I am pronouncing you guilty of treason sapagkat tinraidor mo ang ating bansa. Pinagtaksilan mo ang Alam nyo, kung usapang traidor lang, sila yun. Itong grupo ng mga DDS. Bakit? Yaba naman, para kayo nagiging abogado ng China. 'Di ba? Kung usapang traidor lang naman, alam nyo kung buhay pa si General Luna, baka pinagsisigawan kayo sa Senado. Nagiging abogado kayo ng China. Kailan ba kayo nagsalita, Senator Marcoleta, nung binobomba ng tubig ang mga kapwa nating kababayan sa West Philippine Sea? Di ba wala? Kung usapang traidor lang, nako, alam mo na sa sarili mo yun. iyong bansa. Naduwag ka sa paglalagay sa wastong kaayusan ng ating saligang batas. Isinurrender mo ang national territory. Yun lang ang ginawa ni Carpio. Kayo nga, kayo na mismo ang nagiging abogado, 'di ba? Ng China, kayo na mismo ang nagtatanggol sa mga lokong 'yan. 'Di ba? Tama ba 'yon? Maka-Pilipino ka ba sa ginagawa mo? Sa binabalak na friendly debate sa pagitan nila Ito na. ni Associate Justice Carpio na alok ng Philippine Bar Association, nais niyang ilatag ang proposisyon na maresolba ang ukol sa international recognition ng WPS na enforcement sa arbitral award laban sa China. Pati na rin ang Kalayaan Island Group ay nasa labas ng exclusive economic zone at chart submission at notification nito ay obligation ng Pilipinas sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Gayunman, dapat anya na maging malinaw at maitakda ng maayos ang patutunguhan nito. Ang sabi ko, kung yung lilimitahan mo naman yan, baka hindi magiging kapaki-pakinabang. Di nga, baka naman natatakot lang. At makabuluhan, sang-ayon na rin sa pananaw ng asosasyon na nag-aalok ng pag-host ng ating Ba't di na lang kasi sabihin na ayoko na? Aatras na lang ako kasi baka baka matalo lang ako eh. Di ba? Madali lang naman umamin eh. Pwede ka naman mag-sorry kasi nabigla lang ako sa paghahamon ko eh. Kala ko kasi di papalag si Carpio eh. pagdidebatihan. So wala naman silang ipinahayag, di ba? Opo, wala po, wala. Oh. Ako sana, Jen, kung mamarapatin nila, dahil na gusto kong maging makabuluhan, ako na siguro ang magkukusa kung papayag sila. Kasi Sa mga topic o mga preposisyon. gagawa ko ng proposition Okay, opo. na alam ko na kapag tinanggap nila ito, ay talagang malawak ito at magiging mas kapaki-pakinabang. Ayan. Alam nyo, yan na naman siya. Kapag sinagot na naman yan na, sige, ikaw na. Tapos bigla na naman babaguhin yung statement niyan. Biglang, ay nako po, pagpapalusot. At makabuluhan sa lahat ng ating mga mamamayan, lalo na nga kung ito ay pakikinggan ng ating mga kabataan. Then Pasqua para Ay nako, sana maumpisa na itong debate ng magkaalaman na. 'Di ba? Kasi ilang araw na dapat naset na 'to eh. Alam niyo parang baste at saka Tory lang 'to eh. May naghamon, yung naghamon umalis ng Pilipinas. Hindi sumipot. Baka ito na naman mangyari niyan kapag halimbawa naset na. Ito na yung araw ng debate, biglang sinabi, hindi naman ako nag-agree na yan ang araw ng debate. May lakad ako, meron akong biyahe papuntang ganitong bansa. Diba? Baka ganyan na naman ang mangyari. Anak ng toko naman. Well guys, magkakaalaman talaga to kapag halimbawa nagsalpukan na. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel.
Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.